Hello, magandang hapon. So update tayo dito, no. Dito sa bride na nawawala, 'di ba? So ito sa One Balita. Ah, ito yung sabi gadgets ni Shera De Juan sumasailalim sa digital forensics exam. Play na natin 'to. Sumalang na sa pagsusuri ang mga gadget ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Base rito, tila problemado umano ang dalaga. Magbabalita si Mon Guaves. Magdadalawang linggo mula nang mawalang bride-to-be na si Shera De Juan, lumilinaw umano ang anggulo na isa siyang runaway bride. Ang tagal na, no. Sa digital forensic examination ng Quezon City Police District sa mga cellphone at laptop ni Shera, lumalabas na may mga pinagdaraanan ng dalaga. Nakita natin doon na may problem doon sa mga finances. Mukhang na-stress siya sa sunod-sunod na problema. Kailangan niyang mag-rest or magbakasyon for a while. Tila may naging tampuan din daw sila ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes noong mga nakaraang buwan. Sa nakitang mensahe ni Mark R.J. kay Shera, sinabi nitong wala siyang nadagdag sa wedding funds. Pero itinanggi ni Mark R.J. na namomroblema si Shera sa matinding gastos nila sa kasal. Walang nadagdag sa pag hindi kaya, wag pilitin. Pwede naman yung importante nagmamahalan kayo eh. 'Di ba? Hindi na importante yung kailangan magpakain kayo bongga. Pwede niyo namang gawin uli yan eh. Pagka halimbawa nagtulungan kayo, no, tapos gumanda na yung sirkulasyon ng buhay nyo, dumadating talaga ang panahon na medyo mahina talaga. Lahat naman tayo nakakaranas niyan. Tapos halimbawa magpapakasal na kayo, no, wag pilitin na bongga kung hindi kaya. 'Di ba? Dahil marami kayong pinangakuan na may handaan, ganun ba? Kaya nape-pressure ba kayo na kailangan maging maganda ang kalalabasan sa mga kamag-anak, mga ganon? Sino ba yung mga kamag-anak na makikikain lang na yan? Huwag nyo nang, yan, basta importante, maging legal ang pagsasama nyo, magkaroon kayo ng anak sa future, uunlad kayo niyan. Pag umunlad kayo, di mag-renew kayo ng vows nyo. Yung mas maganda-ganda, mag-church wedding. 'Di ba? Pero kung hindi kaya, wag pilitin. Easy lang. 'Di ba? Hindi naman yun ang goal ng pagpapakasal eh, yung kailangan ingrande yung kasalan. 'Di ba? Ano ba 'yan, men? All are settled. Kumbaga, yung nasabi po na parang issues niya with the finances, resolved na siya months before. Isa pa 'yan tumutulong yung mga pulis para malaman. Itong mga kamag-anak naman in denial naman na ganun talaga. Paano masosolve yan kung hindi nyo ina-accept yung nakikita nyong problema? Kasi mga forensics na yung nagsasabi na ganun talaga eh. Some of them may alam sa psychology, tapos kukontrahin nyo naman. 'Di ba? Dapat maging open-minded din kayo sa investigasyon. Ano ba yan? Dahil sa pride nyo din na edi wag na kayo magpatulong, flood control na uli tayo. Sa isang text message pa ni Shera kay Mark R.J., sinabi nitong gusto sana niya Di ko alam, pasensya ka na. This past few weeks, pansin mo sobrang clingy ako sa'yo. Kasi di lang sa wedding ako na torn. So may issue talaga, no? I'm actually struggling internally para akong sasabog, di ko ma-explain. Pero pag nakikita ko presence mo, napupuno ako ng hope. I don't know, siguro sa daming nangyayari na overwhelm ako. Baka naman hindi ginagawa nung lalaki yung part niya. 'Di ba? Parang ikaw yung lakas ni baka naman busy ka sa trabaho mo. At sometimes ang pagkukulang bilang partner, Nax. Ang pagkukulang bilang partner, yung makinig. Yan ang kadalasan na problema ng
na mag-shota o na mag-asawa yung pakikinig eh. Although na good provider ka, no? Mahal na mahal mo naman yung asawa mo o mapababae ka man o lalaki, kahit girlfriend lang. Kahit girlfriend lang kayo. 'Di ba? Ang importante ito, makinig. Yan ang kadalasan nagiging problema. Siguro, no, wala namang problema kay kuya. Kaya lang punong-puno si ate ng stress, no? Na hindi niya alam kung ano na every time siguro na nasasabihin, alam mo, yan nga katulad nito, no? Di ko alam kasi this past few weeks, pansin mo sobrang clingy ako sa'yo kasi di lang sa wedding ako natutorn. I'm actually struggling internally, parang sabog. Dapat ang ano niyan, ano ba yon? I-share mo sa akin, makikinig ako sa'yo. Pag-usapan natin, gusto mo, magbakasyon tayo, punta tayo ng Baguio muna. At mag-usap tayo na masinsinan tungkol dyan. 'Di ba? Kasi tandaan nyo, kayong dalawa, ganun na kayo, one na kayo eh. Kung ano dapat ang problema ng isa, problema mo na rin. Siguro lang speculations ko lang. Siguro every time na sasabihin ng lalaki, ay wala yan, okay lang yan. Parang hindi mo binibigyan ng attention eh. Importante kasi itong mga ganitong bagay. 'Di ba? Sabi ko, gusto ko kasi mag-focus lang sa ating dalawa, pero laging nahahati and it makes me sick talaga, pero kaya to. Siguro do sa pamilya din, Focus sa relasyon nilang dalawa pero laging nahahati naman ang kanyang atensyon. Isa raw sa dahilan ng gastusin ng kanyang ama na may sakit sa kidney. Pero sa Tapos itong tatay naman, in denial din. In denial din yung tatay. kanyang atensyon. Isa raw sa dahilan ng gastusin ng kanyang ama na may sakit sa kidney. Pero sabi naman ng tatay ni Shera, madalas siyang sinasabihan ng anak na huwag itong alalahanin. Malamang! Sasabihin talaga ng anak mo yan. Anong gusto mo sabihin sa'yo ng anak mo? Wala na tayong pera, tatay. Mag-aasawa ako. Magtrabaho ka naman sa sarili mo. Yun ba ang gustong sabihin mo ng anak mo para malaman mong may problema? Siyempre, mahal ka ng anak mo. Hindi talaga sasabihin yan sa'yo yung totoong dahilan. Kahit na hirap na yung anak mo, sasabihin sa'yo yan kasi nga may sakit ka. Diba? Yun na hindi nakukuha na itong tatay. Sorry ha, total nakapublic kasi ito. Kailangan mapag-usapan to. Baka mamaya meron dyan sa inyo na may similar experience, Kahit halimbawa, sa nanay mo, Nanay, kailangan pang tuition, tapos nakikita mo yung nanay mo malungkot na. Nay, kaya pa ba? Siyempre, sasabihin sa'yo ng nanay mo, oo, maning-mani yan. Basta mag-aral ka mabuti. Pero hindi mo alam, gumagapang na yung nanay mo sa hirap para makapag-tuition ka lang. Hindi naman sasabihin ng nanay mo yan, hirap ka na eh. Ay, nahirap na siya eh. Parang dito, sasabihin ba ng anak mo na hirap na siya? Lalo nang may sakit ka, di lalo ka na-depress. Lalo ka nagkasakit. Di ba? Naman ang kanyang atensyon. Isa raw sa dahilan ng gastusin ng kanyang ama na may sakit sa kidney. Pero sabi naman ng tatay ni Shera, madalas siyang sinasabihan ng anak na huwag itong alalahanin. Di ba? Siyempre, anong gusto mo sabihin sa'yo ng anak mo? Tay, hirap na po ako pa. Di ba? Hindi sabihin ng anak mo yun. Sabi niya, pa, huwag kang mag-alala sa gastusin. Kasi yung gastusin, yan sa kasal namin, wala na, tapos na po yun pa. Ito kasi ang problema, Ito ang problema. Kayong mga magulang, di ba? Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Culture kasi nating, ito masakit man, masakit man i-real talk. Culture kasi natin mga Pinoy na gawing investment ng mga anak natin. Na pagka lumaki ang anak natin, tayo ay tutulungan, tayo ay meron ding kanya-kanyang pamilya ang anak nyo na kailangan buhayin din, na pagtuunan. Yan ang pinaka walang kwentang culture ng Pinoy. Hindi ko sinasabi na wag nyong alagaan ang magulang nyo. 'Di ba? Pero ang sinasabi ko dito, hindi mo obligasyon na alagaan mo ang magulang mo. Yung pag-obliga mo sa tatay mo, love yun eh. Automatic yun.
Pero sometimes kasi nagiging obligasyon na hindi naman dapat. Nakukuha nyo? Hindi ko sinasabing wag nyong alagaan ng magulang. Wag kayong bobo ha. Kasi may mga bobo na naman na magagalit sa akin eh. Sinasabi mo ba, Eka? Wag alagaan ng magulang. Gago! Wala akong sinasabing ganon. Ang sinasabi ko, hindi obligasyon ng anak na alagaan ng magulang. Ang may obligasyon yung magulang alagaan ng anak. 'Di ba? Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Dapat kayo mga magulang, nag-iipon din kayo para sa inyo, para sa ano nyo din, sa retirement nyo. Tinan mo resulta na ito. Ganyan na mangyayari. Mapipressure yung anak nyo. Bagamat hindi ko sinasabi na nakasalanan na alagaan kayo, dahil bilang anak kasi, automatic yan eh. Siyempre yung anak, hindi naman niya matitiis yung magulang niya. Alang hayaan ka mamatay sa sakit mo, di ba? Pero hindi mo ba naiisip na kung ikaw ay nag-ipon dati nun, at nag-ano ka, hindi ka masyado nakakaabala sa anak mo? Di ba? Para just in case na may mangyaring ganyan, may mahuhugot ka, may maano ka. I'm so sure, baka mamaya yung anak mo, nag-aral yan, galing pa sa dugot pawis ng anak mo, nag-working student yan eh. Diba? Kadalasan ganyan eh. Ano ang ginawa mo bilang magulang? Nag-donate ka lang ng sperm mo. Hindi, wag kayong magagalit ha. May mga ganun talagang pangyayari. Yun lang ang ginawa nila bilang magulang. Nag-donate lang ng sperm. Tapos, syempre, hindi ka matitiis ng anak mo. Alang hayaan kang mamatay, di ba? Kaya yung ganyan, dapat iniintindi nyo din. Meron din kayo dapat na maging sensitive din kayo bilang magulang. Hindi naman sasabihin ng anak nyo na nahihirapan yan eh. Katulad ng sinasabi ni tatay. Wala na tayong problema doon. Patungkol doon sa gastusin, doon sa hospital, wala pong binabayaran doon. Kasi una, senior po ako. Sino nagsabi sa'yo, yung anak mo, na walang binabayaran dahil senior ka? Abay, kung saang ospital yan, dun ko na rin ipapagamot ang nanay ko. Wala palang wala palang binabayad dyan eh. Anong ospital yon? Ang kumbaga, ang inaano lang namin doon, yung pamasahe papunta doon. Asang ospital yon? Rin sa gadget ni Shera na nagsasearch pa siya ng gamot na posibleng makapeligro sa kanyang buhay kahit nung umaga ng December 10 o araw na siya ay nawala. Pero itinanggi ito ng kapatid ni Shera. Mahilig mag-search. Diba? In denial na naman. Instead na maging eye-opener sa inyo dyan, ipipilit yung hindi totoo yung yung nasa investigasyon. Hindi kayo maghanap sa kapatid nyo. Araw na siya ay nawala. Pero itinanggi ito ng kapatid ni Shera. Mahilig mag-search yung kapatid ko about sa mga ganyang gamot. Lalo na pagdating sa vitamins ni Papa. Pero yung sinasabi nila na gamot na ganon, nakakainis lang eh. Naiinis kayo sa nag-iimbestiga? Sinasampal kayo ng katotohanan sa mga pagkukulang nyo. Kung ako sa mga pulis, bibitawan ko na to eh. Bahala sila maghanap sa kamag-anak nila eh. Minsan, yung mga tao, hindi mo maintindihan, sila nang tinutulungan, sila pa yung galit. Ang gusto nila, ang maririnig lang nila sa investigasyon, yung masarap sa tenga nila. Ayaw nilang marinig yung totoo. O ang resulta niya, hindi uusad yan. Kung lahat kayo, dinidinay yung resulta ng investigasyon. Kasi alam naman namin parehas na hindi totoo. Base sa nakita ng mga pulis sa detalye sa mga gadget ni Shera, nanindigan silang lumalabo raw ang kidnapping o pagkuha sa biktima. Tingin nga ng pulisya, posibleng nakikita lang din doon ni Shera ang mga balita at lumalabas na nais nga talaga muna niyang mapag-isa.
Humingi na ng tulong ang pamilya De Juan sa mahuhulang content creator na si Jay Costura. Yung mga nakaraang araw, lahat ng pwedeng makatulong, tumulong, inopen talaga namin kasi medyo blanco na yung ano namin. Lumabas sa baraha na posibleng may third party at kawalan ng closure ni Shera sa dati nitong karelasyon. Tandaan, hula lamang ito at hindi base sa ebidensya. Sa December 25, Hula. araw mismo ng Pasko, Magagalit na naman yung mga fans ni Jay Costura dyan. birthday din ng tatay ni Shera. Madalas daw na si Shera nga nagpaplano para rito. Di ba? Cargo ka ng anak mo, mahal na mahal ka kasi ng anak mo. Kaya lang na-overwhelm na lang talaga yung anak mo dahil syempre may parating pang kasal na dapat pagkagastusan. Ito namang asawa, ito namang boyfriend, dapat inaalam mo yan eh. Itutuloy ba natin yung engagement? Kahit na lang muna tayo. Sa judge na lang tayo, sa civil na lang. 'Di ba? Kasi sayang din yung pera kung kayo ay maraming pagkakagastusan, maging practical muna kayo. Darating din ang ang ginhawa. 'Di ba? Sa pagtutulungan nyo, darating din yung masaganang buhay. Kung hindi mo na kaya, wag mo nang ipilit. Kung hindi kaya, Kaya hiling niya sa anak, Sana Sara, bumalik ka na po. Bilang isang tatay, hanggang sa ngayon, naniniwala pa rin po ako na buhay pa rin po itong anak ko po. Na umaasa po mukhang buhay naman kasi. 'Di ba? po ako na Taas naman ang chance na buhay kasi nga gusto niya lang talagang magpahinga eh. Feeling ko isang buwan, siguro babalik yan isang buwan. plano na rin ngayon ng mga pulis na isailalim sa hiwalay na investigasyon ng cellphone ni Mark RJ. Kapatid, ako po si Mon Gualvez. Anyway, mga kababayan ko, so yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Merry Christmas!